Mga kabunyog, ang topic ko ngayon ito. Tinitingnan ko yung mga nangyayari, hmm, ina-analyze ko at nakikita ko, bakit parang ang common yata sa mga nangyayari ngayon, naobserbahan rin ba ninyo, parang nagpipreno ang gobyerno sa kampanya nito kontra korapsyon, no? Um, Makikita nyo, si Ombudsman Boying Rimulya, dati agresibong-agresibo yan. Halos araw-araw may press con tungkol sa tungkol sa mga makukulong. Salamat Kabunyog Jerry ha sa pag-send ng donation. Um, ano yan? Alam naman natin si Boying Rimulya, bumibilib nga tayo eh. Ang tapang eh. Kung ano yung kahinaan noon, ah, kung ano naman yung frustration natin kay dating Ombudsman Martires, binawi naman ni Ombudsman Boying. Pagka-appoint sa kanya, ha, kahit maraming humarang sa appointment niya, nakalusot pa rin. Nakalusot pa rin. Talagang desisyonado rin ang administrasyon ni Marcos na siya talaga yung gawing ombudsman. Siyempre, kailangan nila ng ombudsman na matapang. At nakita talaga natin yan kay Ombudsman Boying. Kaya lang, napansin natin, bago yung December 15, nanahimik na si Ombudsman Boying. Bigla. Bakit? Ano ba yung December 15? Ayan yung sinabi niya na bago mag-December 15, maraming warrants of arrest ang ilalabas. At magpapasko sa kulungan. Hindi lang simpleng contractors, hindi lang simpleng DPWH, mga malalaking politiko, senador, kongresista. Kaya nangyari, wala. So napansin nyo, tahimik si Boying. Ganon din si Vince Dizon. Kung mapapansin nyo si Secretary Vince Dizon ng DPWH, nung in-appoint siya ni PBBM, agresibong-agresibo. Napansin nyo yun, di ba? Napakagaling niya, bilib tayo. Talagang passionate siya sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lilinisin niya ang DPWH. Saludo rin tayo sa kanya doon. Ganun, yan eh. Makikita mo yun kay Vince Dizon. Ngayon biglang tahimik. Biglang tahimik. Ha? Parang biglang nagpreno eh. Yun lang, yun yung napapansin ko lang. Napapansin ko lang, yung dalawang napaka-agresibo na ito yung binibili ba natin, si Ombudsman Boying, si Vince Dizon, biglang anong ginawa? Parang nag-neutral. Kung sa patakbo ng sasakyan, nasa tersera ka na, tersera. Magkakwarta na sana, magkakwarta. Biglang pag natutumbok na ng ebidensya papuntang Malacanang, preno muna. Yan din yung observation ni Senador Ping Lacson. Napanood nyo ba yung interview kay Senador Ping Lacson? Bakit hindi inimbestigahan si Executive Secretary Lucas Bersamin? Bakit hindi inimbestigahan si Amina Pangandaman? Bakit ang mga Yusek na nababanggit, Yusek Ulaybar, Yusek Adrian Bersamin? At mayroon pang sinabi si Senador Ping Lacson, hindi lang pala si Bersamin. Hindi lang si Bunuan. Limang cabinet secretaries, mga kabunyog, ang mayroong allocables sa budget ng DPWH. Kaya nakakalungkot ito. Parang biglang nagpipreno, Biglang nagpipreno. Ngayon, pati si Yusek Claire Castro, masyado siyang agresibo pagdating sa Duterte. Ngayon nga, nakikita nyo, kinantsawan niya si Sara, kamukha daw ni Chucky. Saludo tayo doon kay Yusek Claire Castro. Pagdating sa Duterte, talagang dinudurog niya, nakikibardagulan siya. Saludo tayo doon. Pero pagting na dito sa mga korupsyon sa gobyerno, dapat ipikita ni Yusek Claire Castro, lahat ng sangkot dapat managot. Kung gaano kung yung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, walang sasantuhin. Ganun. Dapat ganun din ang statement ni Yusek Claire Castro. Ngayon parang kaya nga ang observation ni Senador Ping Lacson, parang may selektibo eh.
Mukhang may mga tinatamaan na ngayon, palapit na sa Malacanang, ano na, nagpipreno na. Nagpipreno na. Yung hanga natin kay Boying, yung hanga natin kay Vince, yung hanga natin kay Yusek Claire Castro, parang bigla, oh, ano yan eh, parang ano ba to? Parang ano eh, iisa na ang tugtog nila. Iisa na ang tugtog. Okay naman yon, ibig sabihin coordinated. Pero ang problema, coordinated sa pagpreno. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, sa panahon pa naman ngayon, napabagsak ang trust rating ni PBBM. Hindi pwede ang ganito. Sana pagdating ng Enero, pasok ng 2026, isaayos nila ito. Isaayos nila ito. Ha? Mga kabunyog, napapansin nyo rin ba yan? Awan ko kung ako lang nakapansin. Medyo na ano lang ako eh. Medyo nakaka... Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano eh, hindi maganda yan. Tayo naman, all-out support tayo sa kampanya ng gobyerno kontra korupsyon, di ba? Suportado natin ang kampanya ng gobyerno nung sinabi ni PBBM sa kanyang SONA, mahiya naman kayo. Suportado natin siya. Nung maupo si Vince Dizon, tapos makita mo sa kanya, agresibo talaga. Saludo tayo. Si Ombudsman Boying, talagang walang sinasanto. Saludo tayo. Suportado natin sila. Kaya lang biglang biglang preno. Ang masama pa dito, parang coordinated nga ang pagpreno. Pati ICI ang nangyayari ngayon. ICU na yata, hindi na ICI. Ha? Mga kabunyog, mga kabayan, ayaw nating mag-fail ang administrasyon sa kampanyang ito. Ayaw nating mag-fail. Susuportahan natin sila niyan. Sinusuportahan natin sila diyan. Nag-aano lang tayo, nagbuboses lang tayo dito dahil parang nauobserbahan natin. Bakit parang nagpreno ang kampanya kontra korupsyon ng gobyerno? Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ang matutuwa dito ang mga DDS. Ang matutuwa dito ang kampo ng Duterte. Ayan, nandiyan pala, nanonood sa atin si Yusek Claire. Ay, magandang araw, Yusek Claire. Oo, napanood ko yon, Yusek Claire, yung nilinaw nga ni Senador Ping Lacson. Ang akala niya kasi, ang sinasabi mo daw nga na hearsay, chismis, yung finding, wala namang mga ebidensya, yung findings ng Senate Blue Ribbon. Tama naman, mali nga naman doon si Senador Ping Lacson. Pero, Attorney Claire, sana bumawi tayo sa January. Sa bagay, nagsabi na si PCO Secretary Dave Gomez, maraming aarestuhin sa 2026. Ano natin to? Wag natin tong lubayan. Kasama ninyo ang sambayan ng Pilipino sa laban na to. Kaya, tayo? Ang ano ko lang, wag natin tong tantanan. Wag nating hayaan na itong mga DDS tulad nito ni Libeste, tulad nito nila Kong Miao, sinasamantala nila ang mga isyung ito eh. Mga kabunyog, mga kababayan, wag tayong palilin lang dyan sa mga DDS na yan. Ginagamit nila itong issue ng korupsyon para siraan ang administrasyon. Tayo hindi. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Kaya nga makikita nyo naman ang mga vlog ko, kini-criticize din natin tong sila Libeste. Kini-criticize din natin tong mga sila Kong Miao, no? Mga wala yan. Hindi totoo yan na anti-corruption. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama yan, Yusek Claire. I-expose nyo yan si Libeste, si Leandro Libeste. Pero, ito? Dapat makitaan natin ng balik agresibo tayo pagpasok ng 2026. Sabayan pa natin, itutuloy-tuloy natin yung impeachment kay Sara sa February. Kasi ginagamit nila itong itong mga nangyayari na parang humina ang momentum ng kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. Ginagamit nila ito eh.
Kaya hindi natin dapat silang hayaan diyan sa ganyan. Tayo naman, kasama tayo ng civil society, kasama tayo ng simbahan, kasama tayo ng mga people's organizations, ano, na talagang totoong anti-corruption. Sa totoo lang, binibigay naman natin yung tiwala sa administrasyon sa ginagawa nito. Wala talaga dapat santuhin. Yung ano, kahit pa kamag-anak yan ng presidente, kung talagang may ebidensya, imbestigahan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.